Magandang gabi mga kayayam. Bago ang lahat, paki-follow po ang aking FB page, Yayam 2.0. Ang editorial natin ngayong gabi ay pinagmagatang, If There's Nothing to Hide, Why Stop It? May isang pamilyar na eksena na naman tayong nakikita. For the second time, si Vice President Sara Duterte ay dumulog sa Supreme Court of the Philippines para pigilan ang House of Representatives of the Philippines sa pagpapatuloy na impeachment proceedings. Malinaw ang objective, ihinto ang proseso bago pa umabot sa puntong ilalabas ang ebidensya. Maririnig ang testimonya at magsisimulang mabuo ang accountability. Kung tutusin, ginawa na ito noong 2025. At ngayon, mas lalong lumalakas ang isang tanong na hindi maiwasang harapin ng maraming Pilipino. Bakit ginagamit ang ganitong strategy ngayon? Kung sa mga nakarang impeachment cases, hindi naman kailangan ng Supreme Court para pigilan ang Kongreso sa pagtupad ng constitutional duty nito. Dito pumapasok ang tunay na nature ng impeachment. Hindi ito agad judicial process. Isa itong political accountability mechanism. Ang House ang nagdedetermine ng probable cause at ang Senado ang sasagawa ng trial. Hindi dinisenyo ang Supreme Court para makialam sa gitna ng proseso dahil hindi pabor ang takbo nito sa isang partido. Kailangan manilaw tayo diyan. Ang referral na impeachment complaints ay ginawa ng plenary, hindi ng iisang tao o maliit na grupo. May malinaw na video record at wala namang tumutol noong nangyari iyon. Kaya yung claim na irregular ang proseso, hindi uubra kapag sinusuri laban sa konstitusyon at established jurisprudence. Wala rin namang legal requirement na kailangan muna mag-deliberate bago i-refer ang complaint. Pwede, oo, pero hindi required. At mahalaga ang distinction na yan. Ang optional, hindi pwedeng gawing mandatory para lang makagawa ng legal escape route. Pati yung argumento tungkol sa one-year bar, bumabagsak din kapag sinuri ng maigi. Isa lang ang valid referral na nangyari. Malinaw ang konstitusyon kung kailan ito applicable at hindi pasok ang sitwasyong ito. Kapag ipinilit pa rin, hindi na iyon interpretation. Distortion na po iyon. Pagdating naman sa due process, hindi limitado ang powers ng House Committee on Justice. May authority itong mag-hearing, magsabpina at mangalap ng ebidensya. Kaya nga may proseso para mabuo ang katotohanan. Hindi kailangan kumpleto agad ang ebidensya sa filing. Dahil ang mismong proseso ang magbubuo nito. Ngayon, may mas grounded na tanong ang dapat itanong. Kung naniniwala ang Vice President na wala siyang ginawang mali, bakit kailangan pigilan ang hearings? Bakit lalagyan ng harang isang proseso na magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipresenta ang side niya, harapin ang aligasyon, at linisin ang pangalan niya sa publiko? Impeachment hearings are not convictions. Hindi ito hatol. Ito ay paraan para i-test ang ebidensya at hanapin ang katotohanan. Kaya kapag pinili mong pigilan ang proseso, imbis na harapin ito, natural lang na mas marami pang tanong ang lilitaw. Sa ganitong lente, hindi flawed ang proseso. Gumagana po ito at mukhang hinahamon lang dahil umaandar na. Ngayon, papasok na sa mas mabigat na yugto ang hearings. May mga dokumento na mula sa Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. At may mga testigong inaasahang magsasalita. Kaya hindi pwedeng i-dismiss ang timing ng petition. Eksakto itong dumating sa puntong magiging mas detalyado at mas revealing na ang proseso. At hindi aksidente ang timing na iyon. Strategic yun. Ngayon, mula sa kilos ng isang opisyal, lumilipat ang focus sa institusyon na hinihingan ng intervention, ang Supreme Court. Kailangan itong maging maingat. May hangganan ng kapangyarihan nito sa ilalim ng konstitusyon, lalo na sa sistema ng co-equal branches. Hindi ito pwedeng maging takbuhan tuwing may gustong umiwas sa accountability. Kung papayag ang Korte Suprema sa ganitong galaw, delikadong mensahe itong papadala sa publiko.
Parang sinasabi ng korte ay hindi para sa konstitusyon, kundi para protektahan ang may koneksyon sa kapangyarihan. At kapag nasira ang tiwala ng tao sa hudikatura, hindi tama pa ang desisyon o kahit tama pa ang desisyon, mahihirapan na itong tanggapin ng publiko. Dito nasusubok ang institutional integrity. Dapat hayaan ng House na tapusin ang papel nito. Dapat hayaan ng Senado na kumilos kung umabot sa trial. At ang Supreme Court dapat manatiling nakaangkla sa konstitusyon, hindi sa personalidad, hindi sa political alliances. Sa bandang huli, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Tungkol ito sa tanong kung ang mga opisyal ng gobyerno, gaano man kataas ang posisyon, ay pwedeng panagutin kapag may seryosong aligasyon. At nawawala ang saysay ng prosesong iyon sa sandaling pwede itong ihinto sa pamamagitan lang ng pagtakbo sa ibang sangay ng gobyerno. Yan po ang ating Yayam's editorial ngayong gabi. Kung meron po kayong tanong o komento, no, ilagay lang po sa comment section ng aking post na ito. At bago po tayo matapos, no, pakifollow lang po ang aking FB page, Yayam 2.0. Magandang gabi mga kayayam. Sa susunod muli.